papasok. Ay, see what? Thank you. Ay, tanda lang po. Okay. Wait lang Naka-ano po pala kayo? Naka-patch pala kayo ng... Ay, oo. Kasi, Sa dig. 22 years na akong diabetic eh. Opo. Kumusta naman? Type 1 po, no? Hereditary. Hereditary. Pero na-control ko yung sugar ko nang nag-ano ako. Mas maganda. Oo, kasi iba yung once a day ka lang magturok ang sakit-sakit. Opo. Minsan ayaw kong magturok kasi masakit. Opo. Mahirap. Pero ito, at least isang turok lang in 15 days. Yes. Yung kagandahan yan, papalit-palitan mo lang. After 15 days lang, isang ano ka lang. Okay, paano tayo mag-start? Introduce muna tayo. Okay. Sige, so ako si Colin Velasco. Ako yung owner ni Metro Farms. Yeah, so si Metro Farms, urban farm po siya, based right here in Metro Manila, in Marikina City. As you can see, puro semento, pero may halaman. Ayan. And si Doc? Ako naman po si Anton Roquel. I am the Vice President and General Manager ng Rich Corp. And in partnership po with Metro Farm, we went into this type of business po, lalo na sa mga herbal medicines po natin for our countrymen po yan. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Paano kayo napasok dito sa ganitong... this is a business na, no? Yes, this is a business. So, I think later we can delve into kung paano nag-start yung business. But to put it short na lang po, parang by chance lang po kami nagkita ni Anton eh. I was trying to figure out, paano ko kaya bebenta yung gulay ko dito? Paano ko gagawin to? And by chance na lang nagkita kami, tapos sumakto lang nasa herbal industry sila. And ako naman, may solution ako sa farming side. So, doon lang po kami nagtagpo. Okay, Doc. Paano kayo nagkita? Like on our side naman, with Rox Consumer Health, what we're trying to achieve kasi is the herbal medicine area nga po. So, in propagation of which, para makilala din at saka mas matutukan natin yung herbal medicine, lalo na yung alternative medicine nga. The traditional herbal medicine is kailangan kasi nating itap yung areas, like other areas, lalo na if kung medyo malayo sa mga provinces, mahirap tayo makakuha ng mga raw materials and products. So, we're trying to tap other sources, other areas, katulad ng ganito natin yung hydroponics, aquaponics, this type of farming style. Kasi pag sa ganitong farming style, like I said, sabi nga ni Colin, puro semento, pero meron kang halaman. Meron kang pagkukunan ng business din naman doon. And ang kagandahan lang kasi, herbal medicine here in the Philippines, to the viewers then, is that hindi kasi siya tapped into pa eh. Yeah. I mean, meron tayo sa DOH, 10 halaman gamot. Yun lang yung alam natin. And out of dun sa 10 halaman gamot, 2 lang yung kadalasan nagagamit, which is ito yung lagundi. At saka sambong. Diba? But we're trying to tap into that with the research and development at saka pag-check natin dito sa mga areas na to, nakita natin na, for example, yerba buena, pansit-pansitan, actually has an avenue for that. And this is actually supported by DOH. Kasama na rin doon. Ngayon, dahil supported siya ng DOH,
marami na rin siyang studies, backed up tayo dito ng UP Manila, backed up tayo ng mga ibang mga independent studies din. Kaya alam natin may pupuntahan talaga tong area of agriculture na to and area of business na to in the future din po. Sige. Good, we can walk around. Sige. Para tayo. Ingat lang po naman, sir. Malakas yung sprinkler namin. So, tires. Yes, so tires. Ito, these are just new additions. Alright. So, from all of our research and development, nalaman po namin na yung Yerba Buena gusto po niya sa lupa. Kasi tinry po namin sa aquaponics, sa hydroponics, ayaw talaga niya. So, itong new addition lang to, nag-isip po ako ng way na how can I make plants cheap? Kasi ito, lahat ng tires, mga tapon lang po ito ng tire shops. Kaya sabi ko, uy, libre lang yan. E de gamitin ko na. And hence ganito, low cost, high value yung tinatanim. Paano ka napunta sa urban farming? Okay, so the story behind Metro Farms, ako personally, engineer po ako, manufacturing engineer. And kaka-graduate ko lang po ng 2020. So right at the peak of pandemic, no jobs to get, nothing, tambay lang sa bahay. Tapos naisip ko, may problem tayo sa supply chain, sa food. Kasi nung height ng pandemic, si Baguio, naka-lockdown, si Cordillera, lahat na Banawe, that whole region, Region 2. So, naisip ko, how can we get fresh produce? And then I was saying, okay, I think I know how to make a farm. Hence, sumubok na po ako ng farming year. Gumawa po ako small prototype, mga 1 square meter. After successful siya, sabi ko, sige, gawa na tayo, 50 square meters. And then up to here, this is 200 square meters. And then from there, I started off na vegetables. Pero nalaman ko lang, ang hirap pala magbenta ng gulay. Ang hirap, ang daming nagbebenta. Kaya, sabi ko, saan kaya ako pupunta nito? Ang dami kong pagtataniman, pero wala akong mabenta. Tapos doon na sumakto nakilala Si Doc. si Doc Anton. And then, doon na siya nag-build. So, for the longest time, itong farm na to, naging parang research and development siya. Okay. So, if let's say UP wants to research a plant, they can use the system, or in the case of Doc Anton, may halaman sila na hindi nila ma-commercialize, like Yerba Buena, and later on you'll see Pansit-Pansitan. And nagawa siya dito sa Metro Farms, and then we can now implement it sa mga traditional large farms para makuha yung volume. Doc Anton, paano nag-work yung partnership nyo? Okay. So, with the partnership side kasi, like I said nga, ang isa sa mga main problem natin in the industry ngayon is kulang nga yung like supply ng ating medicinal plants, yung raw materials per se. So, kami kasi in GH Nutri-Pharma, in Binhi, in Rich Corp, we're trying to utilize these raw materials para makagawa tayo ng produkto. And yung mga products na yun kasi, like mamaya makikita natin, yung Flavon Pro, isa natin yung main product ngayon. Yung last time, yung inaano nila Sir Patrick, yung Immune Advance nga, which is Lagundi din. So, itong mga products kasi na to, these are already food supplements, technically speaking, pero meron kasi siyang mga medicinal aspects. Though wala tayong sinasabing claim, na yun nga, makakagamot siya, pero makakatulong siya sa pang-araw-araw kasi natin. Like for example, itong si Yerba Buena, simpleng peppermint, pero akala lang natin pang-tsaa lang siya. Pero actually, it has a medicinal factor para sa mga anti-inflammation mo. So kung medyo masakit yung mga kasukasuhan mo, meron kang konting pamamangga sa katawan, you can actually use this for those mild instances lang, di ba? And hindi kasi ito natatap ng mga tao. Kasi anong alam natin? Alam natin is yung mga usually na nabibili natin from yung mga supply chain stores natin like Mercury, Watson, di ba? Mga generics pharmacy, yung mga botika natin. Doon natin nakikita na bibili sila ng type of ganitong gamot, tapos iinumin nila, okay sila. Pero paano if kung hindi yun available? So, yun yung isang vision namin to have these types of products, to have these types of raw materials para ma-market natin yan and also give
back to the communities in where parang, anong tawag dito, yung mga products na to na napakasimple lang would actually be of daily help to them po. Yeah. Ayan, yun yung ano natin dun, sir. So, since nag-convert ka from vegetable to herbal medicine, Herbal Yes. medicine po. so may sure buyer ka. Yes, correct. Yun yung pinaka, when I started the business, very naive ako. Sabi ko, sige, madali lang to. Gawa ko ng gulay, benta ko, easy lang. Pero after ko gawin yung system, sabi ko, ang hirap pala magbenta. Paano ko i-market to lahat? So, sobrang laking problema. Mag-isa lang ako eh. Yung system ko na to, designed na in a way na isang tao lang kailangan mag-maintain. So, everything's automatic. Pero kinulang naman ako sa marketing side. Ngayon na may sure buyer, madali na kasi pwede na may cash flow na, I can expand, may direction na yung company from 2 years, 3 years back. So I think dito muna po tayo sa fish pond. Okay. So ito pong system na to, it started at aquaponics po siya. So of course, if yung mga viewers don't know what aquaponics is, Yes. basically it's growing food, papatubo ng mga halaman gamit ang isda. Yes. Oh, red tilapia. Yes, red tilapia. Red tilapia kasi yun yung pinaka-resilient na isda. Isda. Kahit maubusan ng tubig, kahit may matapunan na chemical, buhay pa rin. And usually sa mga isda, pinamimigay ko na lang po sa mga bumibisita kasi naisip ko na sa aquaponic system, yung pinaka-important is yung fish. Yeah. Pag binenta ko yung fish, tapos nagkulang sila or namatay, patay yung system. So, for me to keep yung population correct, hindi ko na po siya binibenta. Binibigay ko na lang siya. Pag masyadong malaki na, bibigay ko na Bigay lang. na lang. Yes, yes, Oo. yun na lang. So, mas interesado ka doon sa waste niya na Yes. gagamitin mo for the Yes, system correct. rather than yung mismong fish. Opo. Correct po. So, nag-improve din siya from itong right side, madumi yung tubig, naging medyo clear, tapos itong pangatlo, na perfect ko na yung filtration design. Clear na yung tubig. Galing. Thank you po. Kaya mo na gawa yung system because you're an engineer. Yes, well, actually, so, during my childhood, nakatira po ako sa tinatawag na eco-village. Okay. So, yung eco-village, fully off the grid, wala kaming nawasa, walang mineral Talaga? water, naka-solar panel, yung toilets namin, walang tubig, ano lang siya, ash, saka anyway. But, through that childhood, na nakita ko, yung farming pala, essential yan sa buhay ng tao, kailangan talaga siya ma-integrate. Sa Philippines, wala pa masyadong gumagawa ng innovative farming eh. So, lahat ng farming natin sa lupa lang, hectares of land. Pero, in other countries, may mga ganito na eh. So, sabi ko, ba't hindi natin pwede gawin dito? Sumakto lang po yung pandemic na nag-align lang po lahat ng stars, kumbaga. Saan yung Eco Village? Sa Nueva Ecija po siya. Oh, talaga? Opo. So, I stayed there mga 5 years po. Saan sa Nueva Ecija? Cabiao, Nueva Ecija. Wow. Talaga? Opo. Tuwa the Laughing Fish po yung pangalan. Pero as of now, wala na po siya. But yeah, ano po siya, fully off the grid, organic lahat. And, Initially, dito po kami nag-test try, nag-develop at saka nag-research kung paano namin papalakihin yung yerba buena, yung pansit-pansitan. So, that, pinakita sa akin ni Engineer Golin na with the use aquaponics, diba, and hydroponics, ito yung naging parang choice namin in terms of ano yung gagamitin for the yerba buena plant, for the medicinal plants. So, nagsimula kami noon as konting grow beds lang, as you can see. And eventually, nag-try kami mag-propagate. So, yan is nagsisimula pansit-pansitan. Ang dami ha? Actually, ang pansit-pansitan kasi, di ba madalas nakikita lang natin sa mga kanal, sa mga kalye, ganyan. Hindi natin masyadong pinapansin. Pero technically, ang pansit-pansitan is maganda siya for gout. Hyperuricemia kung tawagin namin in the medicinal field. So, yung mga merong
na, konting sakit-sakit sa mga kasukasuhan dyan. Lalo na dun sa mga gout, sa mga mahilig sa mga medyo matataba, medyo mga maalat na pagkain. Etong plant na to is nakakatulong talaga sa mga tao. Ngayon, we're trying to propagate this kasi this is a market na tinitingnan natin ngayon. Pansit-pansitan dahil nga meron siyang ganong kagandang effect, diba? At saka alam naman natin tayong mga Pinoy medyo masarap tayong kumain. Lahat, actually, karamihan siguro merong gout, merong konting problema sa mga joints, diba? So, eto pwede yung kung meron kayo sa bahay or meron kayong gustong i-propagate, diba? Simpleng setup, pwede nyo kaming tawagan, diba? Pwede nating pag-usapan para makatulong din sa bahay. Ayun po. Alam, pakita mo yan, sobrang dami. Actually, nagsisimula pa lang kasi naka-harvest lang namin po Ka-harvest nyo? the other time. Sayang, ito last week, umaapaw po ng pansit. Talaga? Yes. Yung mga pictures naman po ako. Pero, Pwede namin pakita din yung pictures. Wow. Paano yung from the seed? so, si Pansit-Pansitan, Okay. nalaman po namin na yung seeds niya, or I don't know if these are seeds mas mukhang spores po siya Itong spores, once na umitim po siya, ginugupit namin, tapos nilalagay lang po namin sa grow bed. Tapos, Yan, ito kusa po. na siya? Opo, so lahat po ng maliliit po na yan, pansit-pansitan po yan. Oh, wow. So over time, as in talagang para po siyang blanket of pansit-pansitan. So, yun yung hinarvest nyo to, punong-puno yan. Opo, Parang... punong-puno. Ay, galing. So, ito yung unang-unang makikita natin na pina-farm yung pansit-pansitan. Ito, Lusubo. siguro around 1 year trying to perfect this. Talaga? Opo, kasi kung makikita niyo po, tumutubo lang po siya sa mga tabi-tabi. So, lahat to, yung maliliit na to? Yes po, yes po. Wow. Sa tabi-tabi lang po siya tumutubo, pero mahirap po siya i-cultivate commercially. Ang common misconception po kasi with pansit-pansit, akala nila sa tubig. Pero hindi kasi siya sa tubig. Dahil matubig siya, pag tinignan niyo yung plant, medyo high water content Pero hindi kasi siya sa matubig. Gusto niya lang is moist. So dapat talaga tuloy-tuloy yung tubig mo, basa yung area. So yun yung niya. And akala ng marami din sa madilim. Kasi nga 'di ba nakikita natin sa ilalim ng mga halaman. Sa mga ilalim ng mga halaman, pero hindi. Actually, mahilig siya sa sun. Mahilig siya sa sunlight, mahilig siya sa ilaw. So, very conducive yung greenhouse namin dito sa grow bed. Kasi, yun dun nga yung mga factors na yan. Makikita natin, it's very moist. Makikita natin, di ba, malinaw naman yung area natin, maliwalas. So, yun yung area niya. Ngayon, ang problem lang kasi natin is how you cultivate it. Kunyari, kumuha ka lang from the canal. Kumuha ka from the areas yan. Maraming contaminants Yes, Maraming other bacteria. That's why we highly recommend yung mga ganitong style of culturing this plant. Kasi dun tayo makakaiwas din sa mga ibang sakit, lalo na makukuha mo lalo na from wild plants. Pag hindi malinis. Pag hindi malinis. But possible na get the isang plant, tas gawin mo siyang mother plant to get the spores or seeds, tapos yun ang paramihin mo. That's possible. Yes, it's possible. It's possible. For example, yung sa yerba buena namin, nagsimula kami actually dito sa grow beds. Okay. Which, I have to be honest, hindi siya maging maganda, pero malago. Masasabi namin talaga siya malago. The thing is with yerba buena, herb plant kasi siya. So, hindi siya talaga type na constant na meron kang tubig, magtutubo din siya eventually on its own. Ngayon, ang kailangan niya din is syempre magkaroon din siya ng roots para tumubo siya as that herb. So mamaya makikita natin, meron din tayo dito sa labas, yun sa mga tires, pati doon sa area na yan, nag-develop kami para magkaroon sila ng area. So ang ginagawa namin nun is, kumbaga itong grow bed gagamitin namin as yung parang nursery nila, and then ililipat. Kasi napansin din namin na mas mabilis tumubo within a grow bed. And then, once na tumubo na sila, dire-diretso na kapag nilagay mo na sa lupa. So pang-rooting mo lang siya. And then, transplant immediately doon sa lupa. Yung unang purpose po niya talaga is pang tubo ng yerba buena. Kailangan grow bed talaga siya. Over time nakita namin, ay, pangit pala. So, kailangan balik siya talaga sa soil. Yung invest namin na pera, na ano siya, na kumbaga,
nahirapan kami utilize yung investment. Until nakita namin si Pansit-Pansitan, ay, ang ganda pala dito. So, kino-convert na po namin lahat ng grow beds. Pansit-pansitan na lang. Yes, for So, pansit-pansitan. better naman si pansit-pansitan dito kaysa sa Yes, soil. much better. I mean, kita nyo naman po lahat ng mga small. As you can see here, very moist. Tingnan nyo po, Yeah. yung area. Yan ang gusto Tuloy-tuloy niya. lang yung tubig, tapos meron kang puddles of water. Dire-diretso lang po siya. And itong kagaya nitong grow bed na to, ilang kilo o pansit-pansitan ang kaya niyang i-harvest at gaano yon katagal mo siya i-grow? Opo, so yung pansit-pansitan po per grow bed, ang nakita po naming data, nasa mga 4 to 5 kilos po siya per grow bed. Opo, and yung growing period naman po to, matagal lang po dito yung pag-sibol ng seed or ng spore. After sumibol na po to, around 3 to 4 weeks. Ano na po siya, umaapaw na po dito. So ito, ilang weeks ito bale? Around 1.5 po 1.5 lang yan, Yes laki. po, yes po. Kasi actually, kung tingnan niyo naman po yung pansit-pansitan, puno lang po siya na tubig eh. So, mabilis po talaga siya tumubo. What we do naman with the pansit-pansitan para sa processing po nun, again, with any other raw materials, pinapowder natin. Though mataas ang water content niya, kaya kailangan marami talaga na makuha. With pansit-pansitan din kasi, kung napapansin ninyo, again, yun nga, for gout siya. Pero meron din siya mga other aspects, mga ibang studies din. Pero hindi pa kasi siya ganun ka-specified or parang pinag-aaralan. Kaya, muna tayo? Dun muna tayo sa area of for the gout talaga, for hyperuricemia. Yan muna. Di ba pinag-process niya to in a form of capsules ba? So Tablet? far is hindi pa naman, wala pa din Wala kami pa. sa product na yun. We're just doing it into the powdered form pa lang. Powdered pala. Opo. Pero Okay. sa bahay, kung gusto nila kunyari as home remedy, pwede nilang lutuin yan, pwede nilang papakuluan nila, di ba? Though meron nga lang konting ibang lasa, kaya mas recommended pa rin namin yun mga pag once na meron ka ng mga pill forms na at saka capsule forms. Better Mga yan. Yes. At saka yan, syempre, dahil with tamang formulation na yon, kasama tamang na yun. dosage. Tamang yan. dosage. Oo. Based doon sa yung mga traditional na marami na bang nakakaalam na ang pansit-pansitan ay pwede nilang inumin? Actually, pag ginugel nyo siya or i-search nyo, Meron nakalagay talaga. Na talaga siya, meron na talaga siya. Andun na rin yung like Yes. ilang stems, Yes. gaano. Siyempre, pero again, i-filter natin lahat ng Yes, sinesearch yes, natin yes, sa oo. internet, no? May mga studies talaga na nagpapakita. Meron ding mga backed up ng UP Manila noon na nilabas nila na meron nga talaga siyang for gout na properties, di ba? So, ayun, yun yung isa sa mga kagandahan lang kasi talaga ng mga herbal plants natin. You can grow it anywhere. Pwede mo siyang gamitin. Kunyari sa bahay, meron kang simpleng setup na ganito. Again, sabi nga namin, within 3 to 4 weeks time, meron ka ng marami-rami. Kahit nga hindi pa nga 3 to 4 weeks, kahit hindi pa mature, pwede mo na siyang gamitin na as is na ganyan eh. So, you don't really have to wait long. Kung kailangan mo talaga siya, meron kang maliit na lugar, pwede mong gawin sa bahay. If you're in the province, simpleng setup lang siya. Di ba? Pwede rin sa mga Oo, paso, di ba? Pwede din sa mga paso. So, ang gusto lang namin ipakita dito that with urban farming, you actually have an opportunity para magkaroon ka ng mga ganitong types of medicinal plants, mga ganitong types of traditional herbal medicine na makakatulong talaga sa inyo for pang everyday. Ngayon, if niisip naman nila na katulad nga namin, gawing negosyo, pumasok sa ganitong type of negosyo, meron at merong avenue. Kasi sabi ko nga, meron tayong 10 halaman gamot, 2 lang ang Na-utilize. na-utilize natin. So, marami pang areas. Marami pang itatap na areas. Marami pa tayong titingnan na areas na yan. Pwede nilang i-search yung 10 halaman gamot. Yes, yes. But technically, dito sa Pilipinas, marami pa. It's more than Marami 10 actually, It's no? more than 10. It's more than 10. And unfortunately nga kasi, nasanay kasi tayo dun sa, the commercialized market. And iniisip lang natin na, lalo na sa panahon ngayon, lalapit lang ako kapag medyo malala na. Pero we can actually start at our homes na pwede tayong maging healthy,
pwede tayong, with daily exercise, tama na tulog, tama na kain, di ba? And then you add these supplements, you add these types of herbal medicine, di ba? Yeah. You can actually have a healthier lifestyle with that. Doc, kailan kaya lalabas yung capsule form nito? Matagal ba? So nagdadasal natin, very soon sana. Very soon. Very soon sana. Magkaroon tayo ng meron sa market. But ang alam ko, sa kumukuha sa amin ng raw materials, it's under the works na rin. Kasi tinitingnan na kasi talaga siya. Ayun po. Okay. Para sana, lumabas na. Okay. Sige po. Engineer, ilang cycle na kayo nito? Ilang beses na kayong naka-harvest? To be honest, naka-tatlo pa lang po Tatlo, kami. okay. Tatlong harvest. So ilang months yung waiting time mo? Ilang months na yun? Yung 3 harvest na yun? yung 3 harvest na yun, siguro around 6 months po. 6 months. So, every 2 months, harvest. Opo, pero kailangan po bilisan eh. So, yung ideal po namin around 45 days, 30 to 45 days. Okay. Kasi yung 6 months lang po nun, as I said kanina po, puro research and development Okay, po dito. okay. So, kailangan lang po talaga hanapin yung perfect way of cultivation, perfect way of processing, perfect way of propagation. Oh, I see. Yun po yung inaalal. But once na nakuha yan, easy na. Sobrang dali Anong na po. stage na kayo? Papuntang patapos na? Patapos na Patapos po. Malapit na malapit. So, kaya niya na. na yung 45 days? Kaya na po yung Wow. 45 days. Malapit na. Okay. And ito, once na nakapag-plant ka na ng mother plant mo at nagkakaroon siya ng seeds or spores, diba? Opo. So, ibig ba sabihin nito, itong grow bed na to, tuloy-tuloy na to? Yes po. Hindi ka na magtatanim yes. ulit? So kahit gupitin mo to or kahit bunutin mo siya, once na binunot mo siya or hinarvest, yung mga seeds na po, naturally na po siya nahuhulog sa paggalaw mo ng plant. Palang? Opo, so pag ganun mo, tinaniman, may tanim na po yung grow bed. Wow, ganun kaliit yung seed po. na yan. So if you can see, yun po. Ay, oo, Opo, yung so, black. Yung black. Ayan, oh. And yung black na po na yan, once ginalaw po, nahuhulog na po siya. Oo. Once na may tinamaan po siya kahit konti. So, nakatanim na yan. Yes po. Ito, mabubuhay pa po yan. Ganun lang, no? Lalagyan mo lang pa. Wow. Opo. Ito yung sinasabi nyo na dapat mag-roots muna siya. Yes. Pero as you can see, ayaw po talaga niya ng full water. So you can see yung growth ng plant, medyo pangit yung yung stems. So as much as possible, once na nag-root na po siya, nilalagay na po namin Alis sa lupa. kaagad. Opo, alis na po siya kaagad. Dito naman sa Yerba Buena, again, natin to, isang untapped area din to eh, yung peppermint, kung sabihin nga nila. Maraming studies dyan, makakita ka for, again, anti-inflammation, konting mga sakit-sakit din ng kasukasuhan. Meron din for, contraceptive para sa mga lalaki. So, marami talaga siyang studies, marami siyang gamit, diba? So, with Yerba Buena naman, ang ginawa namin, and available na to, unlike Pansit-Pansitan, we've already created yung sa Flavon Pro. Ito yung Flavon Pro. Yes. Iniinom ko yun. Iniinom niyo na, sir? Okay. Everyday ako eh. Everyday. Night. Which is tama. Yun yung tama na binibigay din naman natin. As food supplement kasi natin siya. Pero recently, nagkaroon kami ngayon ng nutrition facts. Dun sa yung caplet form namin na ngayon, mataas yung vitamin C content niya din. But though, kasama na rin kasi siya sa mga ingredients. So, ang ginagawa namin kasi, para din sa mga ganong produkto, again, as food supplement, kasama lang siya, pang-araw-araw mo na daily intake. And, kunyari, for example, ito, though ginagawa na siya na tsaa, titimplahin mo pa kasi. Pero, once na ma-form mo na, yung ganun type of dosage form, kung tawagin namin, yung caplet nga, simpleng iinumin mo na lang siya. Ngayon, ang kagandahan lang kasi talaga ng peppermint is, kilala na siya sa market, pero yun nga, ginagawa natin kasing tsaa. Yeah. Oo. Pero alam natin, meron siyang other medicinal aspect na mas maganda sa pangangatawan natin. Ang din namin, nakita namin with Yerba Buena din kasi, again, mabilis din siya tumubo eh. Ilang weeks nga tayo dito, Colin? Pag sa starting. 45 days po ito. 45 days. Every 45 days, nakakaano kami with Yerba Buena. Tsaka hindi mo po kailangan i-replant. Walang replant necessary. So, Ikakat mo lang siya. Once na kinat mo, mas dadami pa yung tubo. So, dadami each time you cut.
So ilang times mo siya i-harvestan? From now, kaya po siya mga 5 times. 5 times. 5 times. So after 5 times, medyo matanda na yung plant. Opo, we You have recommend to na palitan plant na. Yes. We're working on din na hindi na kailangan siya i-replant eh. Yun yung next stage po namin sa research. Na mapatagal pa doon Opo. sa 5 times na Opo, i-harvestan. Kasi labor loss din po yun eh, di ba? Oo. Yung plant and again. everything. Opo. So kaya pala siguro namamatay. 2 beses na akong binigyan ni Sir Patrick. Opo. Namamatay ko siya. Siguro over water overwatering, lagi. yes. Opo. Mapapansin niyo pag overwater kasi, medyo yung leaves niya, medyo hindi siya ganun ka-vibrant na green. Pero kapag tiningnan natin mamaya, pag umikot tayo mamaya, pag Sa sa lupa. lupa, Kita niyo po yung diferensya. sobrang laki ng difference Ang laki, talaga. oo. And ito kasi, yerba buena, though peppermint siya, akala natin pang malamig na klima, it actually works then with, kahit papano a bit warm of a weather, medyo mainit, ganyan. Nandyan talaga siya. Gusto niya rin naman ng sunlight. It's a sunlight plant. Shrub nga lang. Kaya medyo kailangan talaga tututukan mo. Pero may tendency malagong-malago siya, di ba? May papakita din Oo, po pictures nagsimula nung unang tanim po namin sa aquaponics. Oo. Talagang surprise po kami as in grabe. Overgrown Grabe. talaga yung lumabas. So kaya din po kami nag-invest dito. Oo. Pero nung nag-invest, ang pangit ng tubo for some reason. So parang Oo. bakit ganito? Yung una naming gawa ang ganda. Mm. Tapos to the point na sige, sa lupa na lang tayo magtanim, iba na lang ilalagay dito. Kasi meron akong puntahan sa Kamsur, sa Kid Cad Resort. Nasa cliff siya. Tapos nung night, gawa sila ng drinks, ganyan. So may linapag siya na ganito. Sabi ko, yerba buena to, ganyan. Tapos, hindi nila alam. Basta alam lang nila mint. So yerba buena to kasi yung brown yung stem, ganyan. Tapos, biglang naglabas na mas marami. Ang lalaki. Sabi ko, napaisip talaga ako, yerba buena nga ba? Sabi na hindi rin daw nila alam bakit sobrang lalaki dun sa kanila. Andun lang, hindi naman nila inaalagaan. Actually, yung yerba buena, akala na marami itong leaves lang yung merong may parang may effect. Pero technically, lahat yan, from your stem to your roots. Meron kang makukuhang extract dyan. Pero syempre, sabi nga kasi natin, dahil nga iniinom natin siya sa tea, ayaw mo naman nung nanggaling sa lupa. So technically, kaya pumupunta tayo dito sa leaves. Sa leaves. Oo. Yun yung isang tinitingnan nating area po doon. Okay. So, gaano siya katagal dito before niya i-transplant? Around 1 to 2 weeks lang po. 1 to 2 weeks. So ito, may mga maliliit na po na roots. May roots na. Siguro 2 days pwede na po ito ilabas. Oh, I see. Apo. Talaga? Oo. Sabi ko, nang nakita ko yung parang kilala ko to, agribusiness, si Buddy kaya. Kamusta ka na, sir? Ay, so, Nalala sir. mo ba ako? Opo, Same sir. business, 10 years ago? Yes, so, nagkayo sa Kamuning, di ba? Oo, Until Kamuning, now. my office is Yung there, office yeah. niyo. So, Grabe. during the pandemic, tapos sabi ko, yung anak ko, this is going to be his future. Grabe. Yun. Kamusta ka na? Ayos naman, sir. Ito, Sir, grabe, wala. nakahanap ako ng Pag Sharon ka na, nakahanap ako ng celebrity ng hindi ako sa wedding. Oh, but I got myself into construction mga 6 years ago. Talaga, sir. So, yun. And then I helped my son build this and all para during the pandemic. Then, yun na rin. But I still have my video production. But it's smaller scale now. Maybe life cycle naman yan eh. After that, we had our prime. Yes. And after that, pero mukhang maganda yung it's an advocacy yan, Nakikita ko some of your videos eh, na drive ka ng pick-up na nabara mo na umikot ka all around the country, O yun lang, kinumusta lang kita Yes, nang sir. bumalik ako dito. Sabi ko, parang kilala ko yan Sige. Sige, sir. Ano, binabola ka ba na anak ko? Umano sa akin ang bola yan eh. At least napaano niya, nagamit niya yung engineering niya to make it efficient, and do some more better farming and better.
O yun, ha? Tsaka nakamit ko na rin yung ano, may anak mo yata. Apa. Ang galing, ano? The second generation is gonna make it. No? Sige, sir. Sige, sir. Apa. Nice meeting you, ha? Apa. Daddy mo pala, sir. Mga salay mga sa videography ng wedding. Okay, saan tayo? Tuloy. This one, anong ginagawa niyo dito ngayon? So, nasa process po ito ng conversion po namin. So, ito po yung dating Yerba Buena style. So, may mga cups po kami. And then, dyan si Yerba Buena tutubo. But, as of what I said earlier, hindi siya maganda. Kaya, kino-convert na po namin lahat ng ganito. Opo. Tapos, ito yung filtration systems. Ito, fully automatic na po lahat ng filtration. Yun lang po. Work in progress po talaga, pero we're getting there. Yun po yung Constant important. change lang yung ginagawa namin. Oo. In terms of, yun nga, again, since we're doing the research part, hinahanap talaga namin yung optimal. Kung paano ka magpapatubo. So, okay na kami sa Yerba Buena. Medyo na perfect na namin yun. Pansit-pansitan naman yung next. And then eventually, kung ano pang maisip natin, lalo na with the market itself. Nandito ang Metro Farms para, you know, to further the research on that area. Before po, may mga strawberries na nakatanim dyan, lettuce, thyme, basil, tomatoes. Pero nabubulok lang po. Kaya, ito na po yung solution namin. So ito at least nauna ka na. True. Galing. Thank you po. No other mga shrub ng mga plants tinitingnan din namin. Hindi pa namin ma-identify lahat ng meron na magagamit natin, lalo dito sa Pilipinas. Pero hopefully, once na magkaroon naman ng eventual study and market, na madali na naman din siya. Hanapin mo lang din kasi yung right type of plant. Kasi akala na marami, again, sabi nga natin, pansit-pansitan. Kumuha ka lang from any place. Ano yan eh, kailangan yung specific. Like for example, nung nakapunta kayo sa May Tanawan, yung mga lagundi doon. Madaming lagundi, maraming type ng lagundi. Pero there's this specific type of lagundi na backed up by studies. Doon talaga tayo parate. We always go back to that. Phase 1 natin is kailangan talaga meron kang studies para masabi mong yun yung pinaka-effective, yun yung makakatulong talaga sa mga customers natin. Galing. Marami pa kayong tatamnan. Opo, so ilang kilo din po ito, mga 20 kilograms. Doon, lago. Ito po yung first area, kaya kung mapansin nyo, very cramped. Yeah. Gaano kalaki tong property na to? 1,000. 1,000. Sir Dominic. Okay, small world. Small world. Medtech siya, medtech din ako, polymedic. Mahal lang namin. Dito lang. Nakita, first day. Ngayon lang. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.